Ito ang Barangay Simpukan na matatagpuan sa kanlurang bahagi ng Puerto Princesa. Sa video na to, pupuntahan natin ang ilan sa mga ipinagmamalaki nilang tourist destination. Tara, samahan nyo kami sa isang paglalakbay para tuklasin ang natatagong ganda ng Barangay Simpukan, ang hiyas ng West Coast ng Puerto Princesa. Grabe, ang taas. Good morning, mabuhay. Ako po si Jackie Lo Lopez. Ako po yung community organizer na na-assign dito sa Southwest Cluster Area. Sa mga gusto pong pumunta, simula po doon sa Tagkawayan City Beach, wala po tayong entrance na binabayaran doon dahil yun po ay pag-aari ng city government. Ang tanging babayaran lang po natin ay ang mga cottages po. So, dito naman po sa sumunod na site po ay Mother Tree. So, meron po doong entrance fee na 30 pesos. Meron po tayong community guide na 200 pesos for 5 packs naman po. At sa Marine Turtle naman po, Simpukan Marine Turtle, may entrance fee din po na 30 pesos. At yung kanilang mga cottages po ay 350. So for 15 to 20 packs po yung kayang i-accommodate ng isang cottage po doon. At kapag ka meron pong magha-hatch na baby turtle sa morning, pwede po namin kayong i-invite sa FB page po ng Marine Turtle at para maka-witness po kayo by 5 PM po yung release. Dito naman po sa Tagkuriring Waterfalls, meron silang entrance fee na 30 pesos at meron din po silang community guide na 200 pesos for 7 packs naman po. Meron po sila daw mga cottages na tag 300, meron din pong table na 150 po. Kumunang tahimik, nature, beach, ilog, falls, itong Simpukan yung the best. Hello mga kabakbak! For today's adventure, ipapakita namin sa inyo kung gaano kaganda yung Barangay Simpukan. Iikutin natin yung west coast ng Puerto Princesa. Yung Simpukan po, isang barangay lang yan dito sa Puerto. Located siya sa kabila, West Philippine Sea. So napakaraming mga spot po doon. Papakita namin sa inyo yung mga pwedeng pasyalan. Mapailog, dagat, bundok, falls, meron yan. Mga isang oras lang po yung biyahe. 2 daan po papunta doon. Pwede dito sa Barangay Bakungan. Pwede rin sa papunta ng Napsan. Dadaan kayo ng Motible. Kaya lang mas malayo po yun kung manggagaling po kayo sa bayan ng Puerto. Mas malapit po yung via Bakungan. Tatawirin natin yung Barangay Bakungan. Aakyat tayo ng bundok. Pagtawid natin doon sa gitna ng bundok na yun, na naghahati sa Palawan, yung east tsaka west, pagbaba natin, na po yun, Tagkawayan. Parte pa rin siya ng Bakungan. Then sa unahan konti, yun na po yung Barangay Simpukan. Kayo po ay turista or naghahanap ng ibang adventure maliban po sa underground river, pwede po kayong pumunta sa Barangay Simpukan. 4 na spot agad yung mapupuntahan ninyo na minamanage po ng community, yung CBST. Ibig sabihin po ng CBST, Community Based Sustainable Tourism ng Puerto Princesa. So meron tayong 4 doon. Isa dyan yung Tagkawayan Beach. Ano po yan? White sand. Pwede po kayo doon maligo, mag-sunset. Hindi ko lang alam kung pwedeng mag-overnight. Mamaya tatanungin po natin. Then matatagpuan din dyan yung Mother Tree. Century old na puno ng ipil. Then makikita rin po natin dyan yung sanctuary po ng Pawikan. Last yung falls, yung Tagkuriring Falls. Actually lahat siya madali lang puntahan. Hindi siya malayo, wala siyang mahabang lalakarin. Yung Mother Tree, ilang meters lang, wala pang kalating kilometro magmula po dun sa pinagpaparkingan ng mga sasakyan. Maglalakad lang kayo, mag-trek kayo. So sobrang lapit niya lang. Yung Tagkawayan Beach, walang entrance fee. Mamaya malalaman natin yung details tungkol sa Pawikan. Kasi nung pumunta kami doon, walang bantay. Then sa Tagkuriring Falls, may rough road lang napapasok galing po doon sa pinaka-kalsada niya. Then pagdating po doon sa falls, pag park ninyo, bababain nyo lang yung burol, yung bundok. Tapos andyan falls. So wala siya masyadong lalakarin. Medyo matarik lang yung pababa ng ng Tagkuriring Falls, pero kayang-kaya naman. So mga ilang minuto lang yun, mararating nyo na agad yung falls. Kung pupunta po kayo sa Simpukan, mas recommended po na meron kayong service. Kung wala kayong sasakyan, meron po dyan mga for rent. Malapit po sa New Airport, pwede kayong magrenta ng motor. Kung isa o dalawa lang din kayo,
pwede naman mga sasakyan, may mga Wigo na marirent dyan para kung medyo marami-rami kayo ng konti, kakasya naman kayo. So kung motor mas madali kasi mas tipid siya sa gasolina, pero kung marami po kayong dala, mas maganda kung 4 wheels yung dadalhin ninyo. So ngayon ang dala-dala natin si Bakbak, yung ating Suzuki minivan na DA64V 4x2 automatic transmission. Dito tayo sa Barangay Bakungan. Bago tayo pumasok ng papunta ng Simpukan, may tindahan po dito. Pwede kayong mamili ng mga supplies. Doon sa loob may mga tindahan din, pero dito medyo malaki. Kaya marami kayong mapagpipilian na bilhin, mga drinks, snacks, at iba pa. Tapos dito may gasoline station din. Kung alanganin yung gasolina ninyo, magpakarga na po kayo dito kasi doon sa looban may maghanap ng gasolina. So para sigurado magpakarga na po kayo dito bago kayo pumasok dyan sa West Coast. Then nire-recommend ko po kung pupunta kayo sa tour ng Simpukan, much better po kung mayroon kayong baon na merienda at pagkain. Kasi doon po medyo mahirap maghanap ng makakainan at mabibilhan. Mas maganda dala-dala nyo na. So pwede kayong magluto, ihaw-ihaw dyan sa tabing dagat, magpwesto sa ilalim ng puno. So ito na po yung mataas na tatawirin natin. So yung bundok na yan, paglagpas natin sa west part na ng Palawan. So ito medyo matarik, mataas yung akyatin na to, tapos medyo mahaba. Maraming mga na landslide kanina sa dinaanan natin. Nakaraan pa yon nung sunod-sunod yung pag-ulan, pero naklearing na rin nila. Taas nito. Tapos pagdating dun sa kabila, medyo mahaba-haba rin na pababa, pero banayad. Ito talaga matarik po ito eh, pero mas maikli siya compared dun sa other side ng bundok na to. So, talaga malalaman nyo na mataas siya kasi makakaramdam po kayo ng air pocket sa tenga. So ito na yung pinaka highest point ng kalsada dito sa dinaanan natin. So ngayon puro pababa na. So ilalagay ko lang sa 2 yung ating gear para mag engine brake, tapos alalay lang sa preno. Welcome to Basiao Recreational Park. Yan, dito po marami pong pwesto dyan sa mga gilid-gilid kasi malapit po siya sa ilog. Pwede kayong pumili kung gusto nyo malamig ilog, tapos kung gusto nyo ng dagat, malapit lang din. Nandito na po tayo sa napakagandang long white sand beach ng Barangay Simpukan sa west coast po ng Puerto Princesa. So wala pa pong 1 oras, nandito na tayo sa kabilang parte ng Palawan. Ito yung napakaganda nilang white sand beach. Napakahaba po niyan. Magmula dun sa kabilang tandol na yun hanggang dito sa kabila. Yan. Ito po ay minamanage ng mga community, isang CBST sites ng Puerto Princesa. So yung CBST ay Community-Based Sustainable Tourism. Ito pong beach na to, yan. Yung may mga cottage, wala po dyan entrance, free po yan. Wala kayong babayaran. Ang babayaran nyo lang po yung mga cottage, tsaka yung mga pwedeng i-rent dyan, may bayad. Pagka malalim po yung tubig, umaabot siya hanggang dito. Umaabot siya hanggang dyan sa batuhan. Pero ngayon, medyo pababaw na. Kaya makita natin, puro white sand na. So pagka ganito, pwede kayong maglaro dyan ng volleyball, football, pwede kayong mag team building dito sa beach na to. May mga part lang po na mabato, pero may part din na mabuhangin. Yan, magmula po doon, pwede kayong pumesto. Yung kanina, nadaanan natin, doon sila sa may ilog. So maganda rin pong pumesto doon. Gandang araw po, mabuhay. Welcome po sa Tagawayan Beach po. Bali po, ang atin pong Tagawayan is pag-aari po ng city government po natin. So pinayagan po ni City Mayor's Office through the City Tourism Office po na magkaroon po tayo ng mga CBSTs po natin or yung ating community para po kahit pa paano magkaroon po ng dagdag na kita po ang ating
mga community po. So dito po sa Tagkawayan Beach, libre, wala siyang entrance fee. Ang rentables po talaga natin, sir, mapapansin po natin is ito po yung mga cottages po natin sa baba. So may bayad po tayo dyan, 350 po ang ating cottage. Meron din po tayong round table na 200 pesos po. May mga iba pa po tayong rentables like po yung kayak or yung atin po mga snorkeling gear. So yan po ay pag-aari po ng ating community. So pinaparintahan po natin yan para kahit paano may kita po sila. Ngayon po kasi sir, ang bali ang ino-offer pa lang po din po talaga natin is swimming po tayo. Meron din po tayong kayaking. May mga beach volley din po tayo, badminton. Yun po, surfing din po, meron din po pala tayo, sir. Ayun po, in addition po, safety po talaga po yung ating mga guests na naliligo po dito dahil meron po tayong mga lifeguards po. So, kapag holidays and weekdays po, weekend po, meron po tayong on duty na 6 po na lifeguard. Sa mga bisita po natin na gusto pong pumunta ng Tagkawayan, ayun po, kapag nag-travel po tayo from city po, papunta po dito sa Tagkawayan, mga 40 to 45 minutes po, galing po tayo ng city, nandito na po tayo sa area. Mas malapit po siya dito, sir, kumpara po kung manggagaling po tayo sa Napsan po. Ayun po, wini-welcome po natin lahat, ini-invite po natin lahat ng mga bisita po natin na gustong pumunta, Tagkawayan City Beach po. Wala po tayong entrance fee, bali cottage lang po na ino-offer ng mga CBST po ang may bayad po sa atin. Swerte natin ngayon kasi sinumahan tayo ni ma'am. Di ko alam kung taga city tourism siya. Sa management, sasamahan niya tayo sa iba pang mga CBST sites. Mas mapapaliwanag sa atin kung ano yung mga makikita doon sa mga sites natin. So paalis na tayo ng Tagkawayan Beach. Yan, dinanan lang namin si Kagawad. Kasama natin siyang aakyat ng Mother Tree. Medyo alanganing oras, ang init. Time check mga 2:00 ng hapon. Pero malapit lang naman, mga ilang minuto lang yung lalakarin papunta ng puno. Aabutin ng humigit kumulang 20 minutes bago marating ang Mother Tree. Dito, kailangan nyo pong magdala ng tubig, lalo na kung napakainit ng panahon. Habang papalapit kayo sa Mother Tree, marami kayong masisilayan na naglalaki ang mga puno. Magandang hapon po sa lahat ng ating pong mga viewer. Ako po si William M. Utsia, isang kagawa din po dito sa aming barangay, sa Barangay Simpukan. Yung Mother Tree po ay, ito po ay natuklasan noong 1978 ng isa pong katutubong tagbanwa dito sa ating komunidad. 12 yan sir yung mag-akap yung paganyan. 12 na tao yung kailangan bago mayakap itong ikot ng puno. Laki. Pwede siyang gawing pasyalan ang Mother Tree. Kaya po doon nagsimula ang usapin na yung tourism destination o tourism site na potential itong Mother Tree po na ating nakikita ngayon. Kaya po nagkaroon po doon nabuo yung association. Bilog po, wala na to. Ibig sabihin yung katawan niya kung bilog siya na ay manok siya, maraming tawag niyan, yung dalib, yung ugat. Kaya hindi siya pinutol, iniwan. Kung wala, nakarga na sa truck. Buti na lang, nailigtas pa pala siya. Naligtas pa. May mga laging nung araw. Opo. Buti na lang hindi siya bilog na bilog. 3 putol yan siguro, wala na, dala na lang. Kaya nga, Grabe kasi. nakaligtas pati yung nato, pati yung Yan, medyo maliit-liit pa po yung panahon na yan kasi mabilis ang ano yan eh. mabilis lumaki. Mabilis lumaki, ang laki-laki na. Dati hindi ang ganyan, ano lang yan, tama-tama lang. Ngayon, pagkalaki na rin. Pati yung kamagong nakaligtas. Ang kamagong, yung mga bilog, yari, nakuha nila. Kailangan talaga may nagbabantay po dito, no? At yung association po na yun na nabuo, sa siyang nangangalaga dito po sa puno na ito, yung Mother Tree na tinatawag. Na isa pong punong ipil, na isa po siya sa punong pinaka-banded talaga ng atin pong batas. Hindi po siya pwedeng basta-bastang putulin o i-utilize dahil yan po ay mga species po na talagang ano na rin sila. Limited na lang din dito sa ating komunidad. Ito po ang mga pumupunta rito sa amin, karamihan naman po talaga ay walk-in. Doon po sila sa baba, siyempre nandoon po yung ating magpaparegister doon. Doon lang po sa Purok, mayroon po tayong
member dyan sa komunidad. At yung registration po ay 30 pesos lang ang isang tao. Of course, yung atin pong yung tour guide, ano po, 1 hanggang 5 ay 200 piso lang. Naiinom po. Opo, naiinom po ito. Galing po sa bundok. Opo, doon. Kabilang. Yung puno ng mother tree, nirequest po namin sa DNR before para ma-identify kung ilang taon na siya. Base po sa kanila ay talagang millennium tree na. Ibig sabihin 1,000 years na yung edad ng punong kahoy na ito. Kumbaga parang halos kasabay na sa pag-start ng kalikasan, na parang halos ganoon na siya nagsimula na at hanggang ngayon. Kaya po napakalaking po na rin talaga itong mother tree. Pero ang tawag, kaya nga po tinawag natin na mother tree, since na hindi lang po siya malaki at siya yung matandang puno na, sa nature kasi ang tawag po mother nature. Kaya siya mother tree ang tawag po dito sa atin. Tapos kagawad, ano po makikita dito sa paligid? Dito po sa paligid, kasi bukod po sa mother tree, ito po ay napaikutan na rin ng kagubatan yan ba, sa part po ng taas. Marami pa pong puno diyang malaki, may mga baliti pa din diyang malaking puno, at the same time, yan po, ito naman ay maraming ibon dito, mga buhay ilang o wildlife nandito po sa kapaligiran na ito. Pagka namumunga po yung mga puno, iba't ibang puno dito, napakarami rin talaga mga ibon na pwede rin po makita dito sa lugar. Opo. At ito po yung original growth po, forest growth po dito, talagang po yan, yung mga gubat po ang original na yan, mga makapal. Hanggang doon sa bundok po ng Mount Beaufort, Tampik. Kasi Mount Beaufort dito yung sa kabila. Mount Pinamunuan naman dito sa kabila. Irawan pa rin po. In between po yan ng Simpukan at Irawan. Yung mga bundok na yan. Opo. Dito, dyan na sila pwede mag-bird watching. Pwede po mag-bird watching dito. Ang lugar na ito kasi ano po ito, mga kagubatan na po ito hanggang doon. Kasama po sa ino-offer ng Opo, CBSD. kasama po kung mayroon po mga bird watchers, pwede po sila mag-birding dito po sa lugar na ito. Para makita po namin mga iba't ibang species ng mga buhay ilang po na meron tayo dito. So dito mayroon silang water source. Pwede silang umigib dyan ng tubig. Pwede itong inumin. Tapos may mga pahingahan din dito, upuan, cottages. Kung gusto nyo po talaga ng malapit sa nature at magpahinga dito sa gitna ng kagubatan, pwede po dito sa sa Simpukan Mother Tree. Yan. So yung mga activities, pwede kayo mag-hiking, mamasyal dito sa Mother Tree, mag-bird watching dyan sa bundok. Pwede rin yung akyatin. Dati daw may cross country dito, tagos ng Irawan papunta dito ng Simpukan. Yan. May falls pa daw dito sa unahan Sunod babalikan natin, mag-invite tayo ng mga kasama, i-discover natin yung falls na sinasabi ni Kagawad. Mga 2 kilometro daw yung layo. Iba na tayo ng baon. Fresh from nature. Alright. Po yung Mount Pinamunuan. Tapos Mount Beaufort. Yan. Tapos Tampik. Tampik yun dito. Hindi ko magkamali, 948 hectares. Hindi po, yung height ng meters above sea level. Tapos yun naman ay yung Mount Beaufort nasa 1,128 ata. Tapos itong Mount Tampik yan ay 1,290. Yan, pinakamataas. So time check, 3:30 na po ng hapon. Kakalabas lang natin dun sa Mother Tree. Ayan, medyo hapon na. Dalawa na lang pupuntahan natin, yung Sanctuary tsaka yung Tagkuriring Falls. Medyo natagalan tayo doon kasi nakipagkwentuhan tayo kay Kagawad. Ang dami natin natutunan, ang dami natin nalaman tungkol doon sa lugar. So ito na yung Payan Camp. Mamaya dyan tayo babalik. Dyan tayo magbe-base camp. So dito na tayo sa papasok ng Sanctuary ng Pawikan. Ayan o,
marker natin itong simbahan ng 70 Adventist. Tapos itong marker, itong tarpaulin. Papasok dito. So sementado yan hanggang dun sa dulo. So dito na tayo. Ito yung kanilang sanctuary. Diyan po nilalagay yung mga itlog na nakukuha dun sa buhangin. Sinisave nila, nilalagay nila dyan sa parang nursery. Kasi kung nandun po sa buhangin, pag lumalim po yung tubig, mabubulok yung mga itlog. So pag nakita nila na ng itlog na yung mapawikan, kailangan nilang kunin yon pag alis ng nanay. Tapos ililipat nila dito sa nursery hanggang sa magpisa na. It's ma'am. Hi ma'am. Ito po yung kanilang hatchery. So dito po nila nilalagay kasi po karamihan po ng ating CBST member dito ay monitoring staff po ng CTNRO. So yung iba po nagvo-volunteer, sila po yung kumukuha, nag-iikot diyan sa dalampasigan kapag may itlog sila makita, so nililipat po nila dito. At kaya po nila nililipat kasi may mga predators po doon, so possible na kainin ng aso. So dito na lang po nila nilalagay. At dito po kapag dito po inaantayan. So katulad po niyan, may date po yan dyan. May mga expected emergence, ganyan. May date po yan. Tapos kapag napisa po dyan, saka po i-release doon sa yan po sa may buhangin. Sabihin nila. Opo. Tsaka pag nagkaitay din ma'am, ano? Masisira yung itlog pag hindi Yes siya po, kapag naalis. nababasa po talaga, kapag mataas yung tubig, so nabubulok, nasisira. Nababaog sa tawag nila sa salitang kuyunin. Kuyunin. Ganun po. So ito po yung marine sea turtle. So ito ay isang CBST rin po So guided din po ng City Tourism. Yun po yung kanilang floating cottage. Kapag high tide po yan, na lumulutang-lutang din po yan. Kapag hindi pa po siya tapos sa ngayon dahil pangatlong beses po yan, nakaraan po kasi is nasira ng bagyong Odette. Tapos ito lang po sila ulit nakapaggawa ng panibagong floating cottage. So isa po yan sa pinagkakakitaan nila. So 50 per pax po yan dyan. So meron po tayo dito sa Marine Sea Turtle entrance fee 30 pesos po. Ito naman pong mga cottages nila, ito po ay 350. So ano mga activities dito ma'am pag pumasyal sila dito? Dito po sa amin sa Marine Sea Turtle po, ito lang po sir, swimming. Wala pa po kasi silang swimming lang po talaga. Dito po madalas may nagpapabook po dito kasi may mga nakapagpasyal na dito. So booking po sila bumabawi dito, kumikita sa booking kasi kung mapapansin po ninyo tahimik yung area. So karamihan po ng family bonding, mga Dito birthdays dito po. Yun po yung nagaganap dito sir. So bihira po ang may mag-walk-in po dito. Sa booking po sila nagkakaroon ng income. Pero pwede naman po mag-walk-in ma'am? Yes po, pwede po. Katulad po niyan, halimbawa may diretso o walk-in po. So third entrance lang po sila, tapos ang bayad lang po sila ng cottage. Dati naman po kapag may halimbawa gusto nila may magpa-book, tapos pag may magpa-book, ino-offer po namin yun yung kapag gusto nila mag-fishing, ganon. Pero magbabayad lang po sila ng mga bangka po doon. Kung gusto nila magrenta ng bangka. So makikipag-tie up po kami doon sa mga may-ari ng bangka. Okay. Wala po talaga kung ibang activities pa sa ngayon dito. Yun lang po muna. Swimming, kapag birthdays, ganyan, bandings, ganyan lang po. Pag natsyempuan ma'am yung release ng Sa ng release turtle. naman po ma'am, so humihingi po kami ng authorized po from CTNRO. Oo. Kasi medyo iniingatan po talaga namin yan na so ang authorized lang po na mag-touch po niyan is mga staff po ng CTNRO, tapos yung mga tao titingin lang po kung paano nila i-release. Ang nangyayari po niyan kapag may mag-hatch sa umaga, so sa hapon namin nire-release para yung mga gusto pong mag-witness kung paano i-release yung mga baby turtles. Yun po sa 5 PM po 5 PM. ng hapon ng Marine Sea Turtle po ng mga members kasi katulad po na sinabi ko, wala pong bihira po ang may mag-walk-in po dito. So isa po yan sa pinagkakakitaan po nila dito ng mga CBST member po. Yung magpapawid po yan. So hello po sa inyo, magandang hapon Magandang hapon po. So i-witness ni sir yung isa sa pinagkakakitaan natin dito sa Magandang hapon po. magandang hapon sir. Nahiya si Auntie Maling. Yan po sir, ito po talaga yung mas may malaking kita sila.
Sa pagpapawid po. Pagpapawid. Kasi kung sa pagtanggap po ng wala pa po masyado. Siya. Bantay pawikan lang. Opo, dahil nakikita naman po na itong area na to pwedeng pagkakitaan ng community. So yun po. Inano po ng barangay na kung pwede gawin siyang CBST para pagkakitaan po ng community. Opo. Ito. July siya na harvest, no? July 12. Yes po, July 20 po siya. Tapos yung kanyang expected emergence September. is September 2 to September 27 po. Yan. Diyan sa kabila meron pa yata. Meron din. Ayun. Ayan. 125 ma'am, isang Opo, pawikan lang yan. 125 pieces po yan. Isang lang yan sir, doon nahukay nila sa isang itlugan lang po talaga. Galing din sa isang pawikan. Yes po, yan. Ang dami pala. Merong August 11 to September 10 po. Yan. August 11 to September 10. 10. August 20 tsaka September 19. Yes po. Yan po yung mga dates na possible na mag-hatch po ito yung mga eggs na nandito po. So kapag, yun na nga po, katulad sinabi ko, kapag may mag-hatch this morning, pwede namin i-update sa page po ng Marine Sea Turtle. May page po may ito page siya. na. Okay. Apo. Tapos, yan po, 5 Pwede. PM. Aantayin po namin yung mga nag-re-reply po sa amin, nag-update na darating po sila. Dito tayo sa pangatlong CBST site dito sa Simpukan, yung Marine Sanctuary. So dito po nangingitlog at pinangangalagaan yung mga itlog ng pawikan. Pag nagpisa po, dito nila nire-release. Gusto nyo pong bumisita at masilayan yung pag-release ng mga pawikan dyan sa dagat, pwede po kayong bumisita. Pwede nyo po siyang i-monitor dun sa kanilang Facebook page para malaman nyo na may release. Usually, alas 5 po ng hapon sila nagre-release dito sa dagat. Then, ang pwede nyo pong maging activities dito para makatulong tayo sa CBST, pwede kayo mag-rent ng mga cottages. Tapos may entrance fee sila na 30 pesos. 350 yung cottage. Dito naman 50 pesos sa floating cottage. Tapos pwede kayo maligo dito sa White Sand Beach. Kaya lang dito sa tapat nila medyo mabato. Pwede naman pumaligo dito sa puting buhangin para ma-enjoy nyo yung dagat. Time check. Anong oras na ba? Yan, mag-alas 5 na po ng hapon. So hindi na tayo makakarating dun sa pang-apat na CBST site. Ang gagawin natin, babalik na tayo dun sa campsite para mag-prepare. Bukas na tayo pupunta ng Tagkuriring para ma-enjoy natin, pwede tayong tumagal. Kasi kung pipilitin natin ngayon, alas 5 na, medyo magmamadali tayo. Hindi natin ma-enjoy yung lugar, yung falls. Nung July 30, may release dito. Nasa 230 pieces ng pawikan. So yun yung... Sige ma'am. So yun po yung pinakahuling release nila ng pawikan. Sa mga susunod na buwan, susunod na linggo, yan, meron silang i-release pag nagpisa na yung itlog dyan sa nursery. So ngayon pabalik na tayo ng base camp, pero dadaan muna tayo dyan sa baryo. Titingin tayo ng mga pwede nating mabiling supply bago tayo pupunta doon sa campsite. Sa Payan na lang tayo para yung parking natin malapit sa dagat. Pwede naman sana sa Bianyas, kaya lang hindi ko kasi kabisado yung lugar kung pwedeng mag-park ng malapit sa dagat. So doon na lang sa Payan, medyo kabisado natin yung lugar. Kaya doon na lang muna tayo ngayong gabi. So ito na yung highway. May spot dito guys na tago. Yan, kaya pala may kotse dyan na nakapark. Dito sa kabila oh. Silipin natin yung spot na yan. Pwede dyan maligo eh. Dito. May magandang ano dyan, liguan sa babae. Kaya pala may nakapark. Magandang ilog dyan sa baba. So diretso na tayo dun para hindi tayo gabihin. Ayan, pasok na tayo sa Payan Camp. Ito yung gagawin nating base camp para malapit yung mga spot na babalikan natin bukas. Yung falls na lang, tsaka yung isang spot din, yung NSD. Baka pwede tayo doon. Ayan. Oops, ano bantay ah? Ako po. Ayan, set up na tayo. Itong isda na nabili natin, ikikilaw ko na lang
Yung iba sushi. Tapos nagpilit na rin ako ng kape. Sarap pagkape dito habang sunset. So ito yung setup natin. Dito na tayo matutulog sa loob ng van para hindi na tayo mag-setup ng tent. So ito yung kape natin. Instant muna. Kopi ko baka naman. So ito yung ating hapunan guys. Pansit canton, inihaw na isda, yung tira-tira ng ating kinilaw, tapos yung ating kinilaw, then kape. Yan, goods na yan pang hapunan. Ano, sakto habang papalubog ang araw. So, hindi na ako naligo, bukas na lang kasi kailangan mag-prepare ng ano, ng tutulugan tsaka ng pagkain. So bukas na lang ako maliligo. Tsaka mag-fishing para isang basaan na lang. Tapos bukas punta tayo ng falls. Yan ang batuna. Hindi na ako nagdala ng bigas. Ito na lang yung carbs natin, pansit canton. Tapos pumili tayo ng isda kanina. Then kinilaw. It's na yan. Habang pinagmamasdan ang paglubog ng araw. Gandang sunset dito. Good morning mga kabakbak. So, ngayon maliligo muna tayo sa dagat. Ang ganda ng dagat dito sa West Coast, sa Payan Camp. First time ko siyang makita na hindi maalon. Yung mga nakaraang pagpunta natin dito, sobrang laki ng alon. Hindi ko makita kung ano yung meron dyan sa harap. Puro buhangin pala. Sobrang ganda. Solong-solo ko yung Payan Camp, walang nag-overnight, ako lang mag-isa. Last time, kasama natin si Sava. Tapos may nag-overnight din dun sa unahan. Pero ngayon, tayo lang yung tao dito. Walang ibang tao. So yun, solo-solo natin. Mabato lang dito banda sa harap. May mga portion lang din na mabato. Pero paglagpas nyo dito ng konti, hindi naman buhangin na. So hindi naman siya masakit sa paa. So sobrang ganda. Tapos ang maganda dito, hindi siya kantilado. Banayad yung paglalim niya, dahan-dahan. So dito may mataas konti. Tapos paglagpas niyan, yan, dahan-dahan na naman na palalim. So last time hindi tayo makapalayo kasi sobrang lalaki ng alon. Talagang hihilain ka pa, no? Palalim. Pero ngayon napakakalmado ng dagat. Ang sarap maligo. So ito yung kabuuan ng Payan Camp. Maraming pupunta dito, tulad kahapon, balikan lang sila, tapos nag-picnic, may dala silang table, pagkain, snacks, tapos nung padilim na umuwi na rin. So maraming mga tumatambay para saksiyan po yung sunset dito banda. Ito kasi West Philippine Sea na yan. Medyo malayo na tayo dun sa Pampang pero mababaw pa rin, no? Banayad siya. Nag-try ako kanina mag-fishing. Wala masyadong corals, kaya wala masyadong strike. Pero mamaya hanap tayo ng spot. Baka dun sa sa turtle. Balik tayo dun sa may turtle sanctuary kasi may corals doon sa unahan. So doon lang tayo mag-fishing. Yung gagawin natin ngayon, tatapusin natin yung natitirang CBST, yung Tagkuriring Falls. Hindi na natin napuntahan kahapon kasi alanganing oras na. Parang 4:30 na yata galing dun sa Turtle Sanctuary. So kung pupunta tayo, aabot naman, kaya lang medyo madilim na. Hindi na rin maganda magkuha ng mga photos. So sabi po ni Kagawad kahapon, yung nakasama natin dun sa Mother Tree, may siyam na pwedeng puntahan dito sa Simpukan. Yung identified lang nila. Pero actually napakarami pa pong mga spot. May mga spot dyan sa ilalim ng tulay. Yung mga pinupuntahan nila Giyoong. May mga spot dyan na sa gilid lang po ng kalsada.
may malalim na ilog. Tapos napakadami pang iba. Yung siyam na binabanggit ni Kagawad kahapon, yung 4 na CBST, yung Tagkawayan Beach, Mother Tree, Turtle Sanctuary, pati yung Tagkuriling Falls. 4 yon. Tapos yung iba naman, ito, yung Payan Camp, kasama doon sa binanggit ni Kagawad kahapon. Tapos yung Bianias, 6. Tapos yung Secret River. Yung Secret River po, papunta yan doon sa Mother Tree. Bandang gitna, may kalsada po pakaliwa. So, doon yung matatagpuan yung Secret River. So, 7. May isa pang resort na nabanggit. Nakalimutan ko yung pangalan. Pang-8 yun. Then yung pang-9, yung NSD Farm. Isang resort, farm resort na malapit po doon sa Tagkuriring. So, mamaya dadaanan din natin para ipakita sa inyo yung farm na NSD. Kung gusto niyo po ng tahimik na lugar, ito po yung Simpukan, yung isa sa napakagandang bisitahin maliban po sa mga tourist destination ng Puerto Princesa or ng Palawan. Kung gusto nyo lang ng malapit sa bayan, etong Simpukan yung the best. Sobrang daming pong mga spot. Tapos hindi siya ganun ka-crowded, hindi siya ganun ka-ingay. So kung gusto mo ng tahimik, nature, beach, ilog, falls, etong Simpukan yung the best. Kung mag-overnight po kayo dito sa Payan Camp, ang piliin nyo pong spot yung dito, malapit. Yan, kasi dito po yung igiban ng tubig. Pangbanlaw, panghugas, pangligo, tapos malapit po dun sa CR. Last time, dyan po kami nag-spot. Dyan po kami pumesto sa kubo na yan. Doon kami naglagay ng tent sa loob. Tapos si Bakbak, dito namin pinark. Pwede naman dun sa kabila. Pero kung gusto niyo po ng malapit sa facilities dito, yan. May CR din dun sa kabila. May mga pwestuhan din doon sa unahan. Papunta na po tayo ng Tagkuriring ngayon. Sa falls, andun na si ma'am. Naku-late na tayo. Ayan. Ang bayad pala dyan sa Payan Camp, meron silang 100 pesos na fee para sa entrance. Tapos may 100 pesos ulit sa tent. So kung isa lang kayo, mga 200. Tapos kung may kasama kayo, entrance fee na lang din kailangan. Maganda dyan, tahimik. Tapos talagang nakaka-relax. Dito na tayo sa papunta ng Tagkuriring. Ito yung kanilang information center. Alright, dito lang muna tayo dito. Morning po. Ay. Hello sir. Morning ma'am. Sorry na late po ako. Aray ko. Guide ngayon. Yes po. Magandang Ako siya araw yung po. magdadala Morning po. sa'yo doon And sa welcome to Tagkuriring po. Salamat po. So, meron po tayo ditong entrance fee, sir, 30 pesos per head. Tapos, meron tayong community guide na 200 pesos for 7 packs po. Available po yan siya sa mga Guest. opo. Sumasama rin. Sumasama po talaga yan siya. 1 minute to 2 minutes po yung Opo. Depende po sa takbo nitong sasakyan. Tapos doon po, pag-park, lalakarin na lang. Opo, lakad na lang po hanggang bababa na po ng water levels. Sementado siya doon. Putol po yung daan, sir. Sa unahan, hindi na po siya para road na po siya. Harap po. Magandang araw po. Ako po si Marites Ibardolasa. Ako po ang community guide niya sa araw na ito. May mga area po kami hindi po namin pinapahintulutang puntahan. Then pakiki po natin ang ating mga basura. Iwasan din po natin magdala ng pagkain or babasaging bagay sa area kung saan po yung paliguan. Kung may mga nais po kayong itanong, nasa kabilang table lang po kami. Pwede nyo po kaming kausapin. Welcome to Tagkuriring. Enjoy po kayo. Ilang minuto ma'am yung lalakarin po galing dito sa... Isa po, hanggang 2 minuto. Depende po sa lakad po natin, sir. Malapit lang ba? Ayan na pala, no? Opo, malapit na rin po. Yung naririnig na yan, ma'am. Ayan na po siya, sir. Pag maulan, ma'am, maputik. Medyo po, sir, maputik naman.
steps pala. Kawayan. Pagpagin po ito. Kasi minsan may ahas. Naririnig niyo po dito yung ano, fall. Ayan guys. Saglit lang pala. 1 to 2 minutes lang din. So dito may mga cottage, may overnight stay, tables. Kaya daw po ito tinawag na tagkuring. Yung tag daw po ay galing po sa tribong Tagbanwa. Then yung kuring naman daw po ay galing sa isang wildcat. Tapos yun po yung sign po nila na kapag humuni yung kuring, may paparating daw po na baboy damo. Kaya nakakapaghanda yung mga Tagbanwa ng kanilang mga kagamitan para makuha po yung baboy damo. Diyan ma'am, gano'ng kalalim po dito? 10 feet po sir sa pag hindi po siya masyadong mainit masyado. Dito po ay 7 feet. Ah, dito. So hanggang dyan lang po yung guest sa taas ng ito yung kanilang accommodation area. Diyan pwede daw matulog, mag-camping, mag-tent. Papaalam lang kayo dun sa information center na overnight yung gusto nyo dito sa Tagkuring. Tapos meron silang hugasan ng kamay, may kainan, may mga mahiram din na life vest. So dito tayo sa taas. May CR din pala. Yan po. Bago po namin piniprepare po yung mga videos. Ito lang ma'am yung tulugan. Opo. So pwede pong nakalatag lang, pwede rin kulambu lang din. Pwede ring tent. Pwede po. Yung tent ma'am dito na? Opo, dyan lang po. O magdadala sila? Sa amin na po yun. Okay. Magkano yung overnight ma'am? Nakadepende po sir, may mga rates po kami sa page po namin. Okay. Doon na po magbubook pag Opo. overnight. Opo. Pero pwede rin walk-in. Opo. Ma'am, pwedeng tignan. Sige po. Okay. Itong dalawa ma'am. Opo. Okay. Kaya so pag nag-overnight kayo, ay may kasamang guide, dalawa. Kulambo lang. Kulambo at saka lang. maliit. Opo. So, dinidesignan pa wala. May kurtina ma'am? Sa tent okay lang, no? Medyo mainit-init. Opo. Pero kung kulambo, sa ganitong kagubat, tas tabing ilog, sobrang Mas lamig okay po. po No? talaga yung opo. Nandito po tayo sa Barangay Napsan sa kanilang napakagandang White Sand Beach. Yan, dito tayo nagpahinga. So, natapos na po natin ikutin yung CBST na in-offer ng Barangay Simpukan. Yung 4 na nabanggit, pinuntahan po natin. So, ngayon magbibigay lang po ako ng impression tungkol dun sa pag-ikot natin sa mga CBST sites. Para sa akin, alam nyo, yung Simpukan masyado siyang underrated. Hindi siya napapansin, hindi siya napopromote. Pero kung tutuklasin nyo po, sobrang ganda ng Barangay Simpukan. Hindi naman po sa pagiging bias. Marami na po ako napuntahan na barangay ng Puerto Princesa. Ito pong Barangay Simpukan para sa akin ay natatangi sa lahat ng barangay na meron po dito sa Puerto Princesa. Dahil napakarami niya pong pwedeng i-offer. Mapa dagat, yung White Sand Beach, yan.
kung gaano kaganda itong Napsan Beach, ganun din po kaganda yung beach ng Simpukan. Napakarami po niyang falls. Isa po dyan yung Tagkuriring, isang CBST. Meron pa po doon na 3 falls pa sa taas ng Mother Tree. Binanggit sa atin ni Kagawad. Tapos marami pong mga spot dyan sa gilid ng mga tulay, gilid ng kalsada na pwedeng paliguan. Sobrang dami. Dagat, ilog, bundok, trekking, nature, lahat po yan meron sa Barangay Simpukan. Sa mga inikot po natin na CBST, unahin natin yung Tagkawayan Beach. Etong CBST na to yung pinaka dinadayo ng turista. Hindi lang po mga bisita, pati po yung mga local tourist pupunta dyan pag weekend. Sobrang daming tao sa Tagkawayan Beach. Talagang ito yung CBST na kumikita yung mga community dahil sa mga turistang bumibisita. Then sumunod na pinuntahan natin yung Mother Tree. Ito po medyo nakakalungkot kasi sa lahat po ng CBST, siya po yung pinakakonting bisita. Dahil po sa hirap po ng daanan, masyadong mataas, kailangan pong maglakad. Tapos ang makaka-appreciate lang po talaga ng lugar ay yung mga nature lover. Kasi pagdating po doon, ang pwedeng maging activities, picture taking dun sa Mother Tree, isa sa pinakamatandang puno sa Puerto Princesa. Tapos bird watching. Yung falls kasi medyo malayo. Kailangan talaga ng panahon at oras para puntahan yon. Then yun lang yung mga activities doon. Hindi tulad sa dagat, sa beach, sa falls, no, sa Tagkuriring. Maraming pwedeng gawin. May enjoy mo yung spot. Pero dito sa Mother Tree, yun pa lang yung pwede nilang i-offer. Tapos yung daanan medyo challenging, kaya limited din po yung mga turista na pwedeng makapunta. No? Mahihirapan po dyan yung mga senior citizen, yung hindi sanay sa lakaran. Kung pupunta po kayo sa Mother Tree, mas recommended po sa umaga or late sa hapon para hindi ganon kainit. Tapos magbaon po kayo ng tubig dahil sobrang init dun sa lugar. Then pangatlong pinuntahan natin yung sanctuary ng Pawikan. Ang activities naman nila dito, beach. No, pwede kayong mag-rent ng cottage, pwede kayong maligo sa dagat. Yung pag-release po ng Pawikan may schedule. May mga date po siya, pero expected lang po within that date magpipisa yung mga itlog ng Pawikan. Kung gusto niyo pong makita yung actual na pag-release ng Pawikan, i-monitor nyo po yung kanilang Facebook page para malaman nyo po kung kailan sila magre-release. Pag nagpisa po yung Pawikan ng umaga, alas 5 po ng hapon, doon na sila nagre-release. So pwede nyo pong puntahan. Kung galing kayo ng bayan, almost 1 hour lang siya, mararating nyo na yung sanctuary ng Pawikan. So wala sila masyadong income doon. Ang pinaka-income lang nila yung entrance fee, yung bayad sa cottage, yung sa floating cottage. So yun lang. Kaya yung mga CBST member po doon, gumagawa din sila ng mga pawid, additional income nila. Then the rest, wala na silang pinagkakakitaan. Pero nakakamangha po yung kanilang dedication dun sa pangangalaga ng sanctuary. Kasi talagang iniingatan po nila at gusto nilang maparami yung Pawikan dito sa ating karagatan. Kaya talagang binabantayan po nila pagka nangitlog na yung Pawikan, hinuhukay nila at nililipat doon sa nursery para hindi po kainin ng mga predator at hindi rin po abutin ng high tide kasi pag nabasa yung itlog mabubulok. Sayang yung mga itlog ng Pawikan. So sobrang dami pala ng itlog ng Pawikan. Isang piraso umaabot ng almost 100 pieces, no? More or less 100 yung iniitlog ng isang Pawikan. Yung huling pinuntahan natin yung Tagkuriring Falls. So ito po yung isang sikat na falls na dinadayo dito sa Barangay Simpukan. Medyo challenging lang yung lalakarin pero napakalapit kasi yung sasakyan abot na po doon sa pinaka-parking area ng Tagkuriring Falls. Tapos 1 to 2 minutes lang na lalakarin, andun na po kayo mismo sa area. Pag papunta kayo ng falls, pababa siya, then pabalik paakyat, yun po yung medyo challenging. Pero napakaikli lang, malapit lang talaga siya. As in pagbaba mo nung hagdanan ng bundok, ng burol, andun na yung falls. Then may enjoy nyo yung lugar. Napakalinaw ng tubig kanina nung pinuntahan namin.
Yan. So yan po yung mga must visit dito sa Tagkuriring. Marami pong pupunta doon, pwedeng mag-overnight. Kung mag-overnight, mas maganda magpa-book po kayo sa kanilang Facebook page para ma-prepare nila yung accommodation. Then walk-in pwede naman, pero mas maganda kung magbubook kayo in advance para masikaso nila kayo ng maayos. Pag weekend, marami rin pong pupunta doon pero hindi ganun kadami. Hindi tulad doon sa beach. So, konti din yung pupunta ng Tagkuriring. Pero kung matutulungan nyo po kami na i-promote itong mga CBST sites na to, lalo na po yung Mother Tree, napakalaking tulong po nito, napakaganda nung history ng lugar, yung biodiversity, napakaganda. Sobrang tagal po ng kwentuhan namin ni Kagawad. Ang dami niya pong pinaliwanag sa akin, ang dami ko pong natutunan tungkol sa nature. Tapos ang ganda po ng view, may portion doon na makikita nyo yung tatlong naglalakihan at nagtataasang bundok dyan sa Puerto Princesa. Sa pagitan po siya ng Barangay Irawan tsaka ng Barangay Simpukan. So sobrang dami ng pwedeng i-offer nitong Barangay Simpukan. Ang nabanggit natin ay CBST lang. Marami pa pong mga spot dito na pwedeng ikutin, puntahan ng libre. Yung iba, very minimal lang naman yung fee. No, hindi naman ganun kamahalan. So maganda puntahan natin. Ang marirecommend ko po sa inyo, kung gusto nyo pong ma-enjoy talaga yung Barangay Simpukan, mag 2 days and 1 night kayo dito sa Barangay Simpukan. Napakarami pong accommodation dyan na minimal yung fee. May mga campsite, kung gusto nyo pong matulog sa tabing dagat. Yan. Tapos puntahan nyo po at least yung 4 na CBST sites para makatulong po tayo sa community. Sila po mismo yung mga nangangalaga doon sa mga lugar na nabanggit. Tapos marami po kayo matutuklasan, mga ilog sa gilid ng kalsada, ilog sa ilalim ng tulay, ng mga falls, beaches, sobrang dami. Talagang ma-enjoy nyo. Kung ako sa inyo, simulan nyo na pong i-discover itong Barangay Simpukan. Maraming salamat. Kita-kits sa Barangay Simpukan. Bye-bye!